Maski po ang North Luzon Expressway, nalubog po ang ilang bahagi niyan dahil sa tindi at dami ng ulang ibinagsak ng habagat. Saksi si Michael Fahatin. Maaga pa lang pero kalbaryo na ang agad na sumalubong sa amin at iba pang pabiyahing norte. Sa bahaging ito ng North Luzon Expressway sa Balintawak, hanggang bewang ang baha. Halos pasukin na ng tubig ang aming crew hub. Mas madaling nakadaan ang mga busak truck. Matapos namin makatawid, pinigilan naman kami ng mga otoridad na pumasok sa NLEX Mindanao Valenzuela exit. Di na raw passable ang bahagi na ito ng NLEX Papulang Lupa. Ano, sarado? Hinamura. Sarado? Lubog yung Valenzuela natin, tsaka yung Balintawak. So, NLEX, negative na. Opo, negative na po. Nag-advise na ba kayo sa ano? Nag-advise na po. Salamat. Sige po, sir. Napilitan kami dumaan sa bahaging ito ng Mapulang Lupa sa Valenzuela, kung saan sinasabing umapaw ang ilog na nakadagdag sa pagtaas ng baha. Sinundan namin ang truck na ito sa Pugsoong. Pero nang marating ang bahagi ng NLEX sa Balinta, tila nawala na ang daan ng expressway at napalitan ng lawa. Dito, mas palala pa ang baha. Hanggang leeg sa southbound lane, habang hanggang dibdib naman sa northbound lane. 2 kotse ang nabalahaw at ang ilang motorista lumangoy na. Itong NLEX, gaano kalalim yung sinulong nyo kanina doon? Hanggang dito po sa may kilikili. Dito na halos. So walang sasakyan na pwedeng dumaan dyan, sa tingin nyo? Hindi pwede kasi... Kahit truck no? Opo. Kahit truck. Anong gano'n oras umakit ang tubig na ito? Hindi ko po alam kasi Saan ka galing ngayon? Saan ka galing? doon gabi ka sa kabila. Doon sa Pulang Lupa. Pulang Lupa. Tumawid ka lang dito. Dito ka pa tumawid sa may NLEX, ha? Hindi, punta sana kami doon kasi nasira yung pader ng NLEX. Nasira dahil? Sa baha. Nag-iba? Malapelikula ang mga tagpo. Ang mga tao parang mga evacuee na dikit-dikit na tumatawid. Para ditangay ng tubig, kumapit sa steel fence ang ilan. Ang pila ng mga sasakyan na naghihintay na humapa ang tubig mula sa aming pwesto ay halos di na namin matanaw kung saan nagtatapos. Pero nang ibabaw ang likas na pagiging matulungin ng mga Pilipino. Ang nagtitinda ng saging na ito, lugi na pero ipinamigay pa rin ang paninda sa mga stranded. Kunting kita, paano isang bag sa presyo na masama tulong mga tao lang. Mabenta lang din, ano? Opo, para maubos lang to. Para makatulong mga mahirap, minsan pang may sobra-sobra, pamimigin ng mga tao rin. Buti ba lang kalooban mo? Ganyan na lang to, pinagdaanan ko rin po yung boss. Bago magtanghali ay pinauwi na ang mga empleyado ng gobyerno. Pero pahirapan ang pag-uwi ng ilang kong nakausap. Saan na po lang yung dalawa? Bulacan po. Bulacan, ano nangyari na? Wala po. Kahit saan po kami dumaan, baha eh. Stranded na. Gano'n ba kayo sa dyan? Ako po, Laguna pa po ako galing. Laguna. Hindi mo ba na yung abiso na magkakaroon ng mga ulan? Kailangan po kasi kanina sa report. Kailangan po kasi mag-report dun sa trabaho kanina. Talaga? Hindi rin sinabi na kansilado? Late na? Late na po nasabi. Pero nakakuha sila ng pag-asa mula sa mga driver ng truck na ito na kayang lumusong sa baha at palubos silang isinakay kahit paunti-unti. Estranghero man sa isa't isa, di pa rin nawala ang malasakit para sa kapwa. Pwede sumakay hanggang Pampanga ata sila eh. Pwede siguro. Pero sa likod na, puno na yan eh. Lalayan niyo muna yung babae, pare. Lalayan doon. Si nanay. Sige po, opo. Hindi naman po, Ang pogi mo, pare, ingat ka dyan, ha? Michael Patin, inyong kasi